Alam mo ba, may mga biktima ng bagyong Ondoy na hindi lang nalunod, kundi kinalimutan, binura, at ngayon bumabalik para magkwento. Ito ang kwentong hindi mo pa naririnig, hindi sa balita, hindi sa libro, at lalong hindi sa mga opisyal na tala. Pero sa gabing ito, maririnig mo sila. Ako si Miguel, isang dokumentaristang bumalik sa pinagmulan ng baha. Pero hindi tubig ang sumalubong sa akin, kundi mga multo ng panahong ayaw na ng gobyernong balikan. Unang kabanata, ang alon ng gunita. Anong pumasok sa iyo at naisip mong balikan ang lugar na yon? Tanungin ni Ate Riza sa akin habang sinasabit ko ang camera sling sa balikat ko. Matagal na kaming hindi nagkita, pero ganun pa rin siya. Straight to the point, walang paligoy-ligoy. Hindi ko alam, sagot ko habang pinapatay ang huling notification sa phone ko. Pero parang kailangan ko. Parang may humihila sa akin pabalik. Hindi ako nagbalik sa Marikina para lang sa trip. Isa akong dokumentarista at hindi ito ang typical na travel docu na pang YouTube. Ang proyekto ko ngayon tungkol sa isang trahedyang hindi pa rin kayang ikwento ng karamihan. Bagyong Ondoy. 14 na taon na ang lumipas. Pero hanggang ngayon, parang may iniwang basang bakas sa kasaysayan at sa puso ko. Taong 2009, natrap kami ng pamilya ko sa bubong ng bahay namin. Baha sa kaliwa, baha sa kanan. Isang dagat ng putik ang sumakop sa buong lungsod. At si Junie ay hindi na namin nakita. Habang binabaybay ko ang masikip na iskinita papasok sa Sitio San Gabriel, ramdam ko ang bigat ng hangin. Maalinsangan, parang hindi normal. May amoy na hindi ko maipaliwanag, halo ng putik, lumang kahoy at singaw ng alon. Pero malayo kami sa dagat. Nakaupo sa labas ng barong-barong ang isang matandang lalaki. Nakatingin lang sa kawalan. Napansin niya ang kamera ko. "Dokumentaryo ba yan, iho?" Tanong niya. Malalim ang boses niya, parang may kasamang pagod ng panahon. "Opo, lolo. Tungkol po sa Ondoy," sagot ko, habang nag-a-adjust ng lens. Gusto ko pong malaman kung paano naapektuhan ang mga tao dito, yung mga hindi na dinigang kwento. Tahimik. "Tingin mo ba, ang kwento lang ang naiwan dito?" Sabay tingin niya sa isang abandonadong bahay sa tabi ng kanal. Napalunok ako. "May iba pa po ba, lolo?" Huminga siya ng malalim. "Hindi na tubig ang bumabalik, iho. Kaluluwa na." Ang creepy, no? Pero hindi ko agad pinansin. Baka dala lang ng trauma o baka gusto niya lang makieksena. Kagabihan, sinimulan ko ang unang vlog. Pinaandar ko ang mic habang sinasabi, "Magandang gabi mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa isang lugar na matagal nang nilamon ng tubig. Pero hindi lang tubig ang naiwan dito. May mga kwento, mga anino, mga boses na parang gusto pang magsalita." Pero habang nire-review ko ang audio file, may narinig akong boses sa likod ng voice-over ko. Mahina, gasgas, parang sabay-sabay na paungol. Wala silang sinasagip. Bigla kong pinatay ang laptop. Kinilabutan ako. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Wala namang ibang tao sa paligid habang nagre-record ako. Ako lang. Kinabukasan, bumalik ako sa Sitio San Gabriel. Gamit ang drone, pinasok ko ang mga abandonadong bahay. Sa isang footage, may nakita akong isang batang nakatayo sa pinto ng bahay na halos giba na. Ang nakakapagtataka, basang-basa siya. Mainit ang araw, walang ulan, pero para siyang kakalabas lang sa baha.
Napapikit ako. Hindi ko alam kung ilusyon ba yun o parte ng trauma ko. Pero nung nireview ko ang footage sa laptop, andun nga siya. Pero eto ang twist. Habang lumalapit ang drone sa kanya, bigla siyang nawala. Walang takbo, walang galaw. Literal na naglaho. Pagbalik ko sa tinutuluyan kong apartment, pinuntahan ako ni Ate Risa. May nadinig akong bulong-bulong sa palengke. Panimula niya, may mga residente daw na hindi na muling nakalipat dito. Hindi dahil sa baha, dahil sa multo. Multo? Natawa ako, pilit. Oo Miguel, seryoso ako. May bata raw na umiiyak gabi-gabi sa may imbornal. May matandang babae raw na nakaupo sa bubong tuwing 12:00 ng gabi. Basang-basa, nakaputing damit. Tapos, nawawala. Napatahimik ako. Kinilabutan. At ang mas lala pa, patuloy ni ate, pare-pareho sila nung sinasabi. Hindi kami sinagip. Iniwan kami. Nahapawakan ko ang pendant ni Junie. Oo, dala ko pa rin yun. Yung best friend kong nalunod, walang katawan na na-recover, basta nawala. At sa hindi ko naiintindihan dahilan, parang may gustong sabihin yung pendant. Parang may gusto siyang iparating. Maya-maya ay pinanood ko ulit ang footage ng batang basang-basa. In-enhance ko ang image, sinubukan kong i-zoom in ang mukha. At halos mabitawan ko ang mouse nang makita ko. Si Junie. Walang duda, siya yun. Pero paano? At bakit siya basang-basa pa rin hanggang ngayon? Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-like muna natin ang video na ito kung na-curious ka na sa nangyayari. Malapit na nating malaman kung bakit hindi matahimik ang mga biktima ng bagyo. I-share mo rin ito sa kaibigan mong hindi pa rin nakaka-move on sa Ondoy. Kung handa ka na, itutuloy natin sa ikalawang kabanata, Lungsod ng Basang Anino. Ikalawang kabanata, Lungsod ng Basang Anino. Hindi siya pwedeng si Junie. Paulit-ulit na yan sa isip ko habang tinititigan ko ang muka sa screen. Pero habang mas pinagmamasdan ko, lalo akong kinikilabutan. Hindi lang dahil kamukha niya ang best friend ko, kundi dahil nakatingin siya diretso sa lente, parang alam niyang pinanonood ko siya. Pinindot ko ang pause. Tumigil ang mundo. Pero hindi ang kaba. Kinabukasan, maaga akong bumalik sa Provident Village. Ito ang sentro ng pinsala noong Ondoy. Nabalot ito noon ng putik, bangkay at katahimikan. Pero ngayon, halos wala nang nakatira. Abandonado ang karamihan ng bahay. Ang iba natayuan na ng bagong structure. Pero marami pa ring nakatambak lang, bungi-bunging pader, nabubulok na kahoy at sirang bakod. Parang iniwang bukas ang sugat at hinayaang mabulok. Habang naglalakad ako, parang may tumatawag sa akin. Hindi boses, hindi salita, kundi pakiramdam. Parang sinasabi ng lugar, bumalik ka, hindi pa kami tapos. Isa sa mga bahay sa dulo ng kalsada ang nakakuha ng pansin ko. Di tulad ng iba, ito ay parang nananatiling buhay. Kahit walang tao, may kurtinang gumagalaw kahit walang hangin, may bintanang parang may matang nakasilip. Pumasok ako. Magaan ang yapak, pero mabigat ang hangin. Parang may amoy ng lumang basang tela at kandila na matagal nang hindi sinindihan. Sa loob may altar, at sa altar may mga litrato. Litrato ng mga bata, matatanda at mag-asawa. Lahat sila basang-basa ang larawan, pero walang tagas sa kisame, walang tubig sa paligid, parang binasalang sila ng kusa. Inilapit ko ang isa. Ang isang babae sa larawan may hawak na baby. Sa likod ng larawan, pamilya
De Torres, Walang Naisalba, September 26, 2009. Tumigil ako. Lahat ng larawan, iisa ang petsa. Araw ng bagyo. Lahat sila namatay dito. Habang nagsusuri ako, may marinig akong tunog mula sa itaas. Krk, krk. Parang may gumagalaw sa sahig sa taas. Dahan-dahan akong umakyat. Hindi ako sigurado kung mas matimbang ang takot o ang pagka-curious. Pagdating ko sa itaas, bukas ang isang kwarto. Pumasok ako. Doon may lumang TV at nakabukas ito. Walang signal pero may static. Tapos dahan-dahang lumabas ang imae. Isang batang umiiyak, nasa bubong, hawak ang laruan. Si Junie ulit. Biglang nagbago ang footage. Lumingon ang bata sa screen at sa isang iglap, tumigil ang static. Sa TV, ako na ang nasa screen. Nakatayo ako sa mismong kwartong ito. At sa likod ko, may batang basang-basa. Napalunok ako. Paglingon ko, wala. Pero ang sahig ay basa. Hindi ko alam kung paanong tumakbo ako paalis ng bahay na yon. Baka adrenaline, baka takot. Basta ang sigurado ako may mali sa lugar na to. At hindi lang ako basta-bastang dokumentarista na nag-iimbestiga. May dahilan kung bakit ako tinatawag ng mga aninong ito. Paglabas ko sa bahay, sinalubong ako ng isang babae. Tila nasa mid-30s. May dalang pamaypay pero maputla ang mukha. Dokumentarista ka ba? Tanong niya, habol ang hininga. Opo. Huwag kang magtagal dito. Hindi lahat ng hinahanap ay dapat makita. Bakit po? Tinignan niya ako diretso sa mata. Dahil ang ibang kaluluwa, hindi na naghahanap ng hustisya. Naghahanap na sila ng kapalit. Tapos naglakad siyang palayo, walang baling, walang kabig. Iniwan akong nanginginig. Sa gabing yon, hindi ako makatulog. Pinanood ko ulit ang mga raw footage, lahat ng drone shots, lahat ng ambient sound. Sa isa sa mga video, narinig ko ang pamilyar na boses. Hindi kami biktima ng baha, kami ang iniwan. Sumunod ay tahimik. Tapos, may mabigat na boses na, at kung hindi kami madidinig ng gobyerno, ikaw ang sisigaw para sa amin. Muli kong binuksan ang pendant ni Junie at sa loob, nakita ko ang isang maliit na papel na dati ay wala doon. Sulatan ng lapis, halos nabura na, pero malinaw pa rin. May lugar sa ilalim ng tulay. Doon nagsimula ang lahat. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-share mo muna ang kwentong ito kung kinilabutan ka sa nangyari kay Miguel. At kung nakita mo na si Junie sa footage, mag-iwan ka ng comment kung anong naramdaman mo. Susunod na kabanata, ang ikatlong kabanata, mga kwento ng putik. Saan nagsimula ang bulong? At sino ang tunay na iniwan? Ikatlong kabanata, mga kwento ng putik. Hindi ako mapakali buong gabi. Nasa harap ko ang sulat na nakuha ko mula sa pendant ni Junie. Isang papel na halos bulado na pero malinaw pa ring nakasulat. May lugar sa ilalim ng tulay. Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung paano napunta yun sa pendant. Hindi ko rin alam kung bakit ngayon lang siya nagpakita. Pero isang bagay ang sigurado. Kailangan kong malaman kung anong meron sa ilalim ng tulay. Alas 6 ng umaga, nasa may tulay na ako ng Marcos Highway. Malapit ito sa ilog kung saan maraming nalunod at inanod noong ondoy. Dati, madalas akong magbike dito kasama si Junie.
Dito rin huling nakita ang ilang biktima bago sila mawala. Habang palapit ako sa ilalim ng tulay, naramdaman ko agad ng pagbabago sa hangin. Mula sa init ng araw, naging malamig. Nanginginig ang kamay ko kahit wala namang hangin. Nang makarating ako sa mismong ilalim, bumungad sa akin ang isang lugar na parang hindi na pinupuntahan ng tao. May mga lumang basurang naiwan, sirang sapatos, upos ng kandila at mga larawan na nakadikit sa haligi ng tulay. Mga litrato na naman, mga mukha ng mga taong nawala. Pero mas disturbing, may mga pangalan na nakaukit sa simento, parang lapida, parang libingan. Lumuhod ako sa isa, binasa ko. Luis Fernandez, 3 taong gulang, hindi na bumalik. Sumunod sa kanya, tabi niya, Dolor Quinto, 67 taong gulang, walang dumating. At isa pa, medyo bagong ukit, Miguel de Vera, hindi nakaligtas. Natigilan ako. Ako yun. Buong pangalan ko, buong edad. Parang inukit lang kahapon. Tumingin ako sa paligid, walang tao. Pero hindi ako nag-iisa. Biglang lumamig. Nagsimulang umambon kahit tirik ang araw. Tapos may narinig akong mga boses. Mahina, sabay-sabay, parang nagdarasal, parang umaangal. At mula sa likod ng mga poste, may lumabas na anino. Isang babae, basang-basa, nakasando, may hawak na sanggol. Dahan-dahan siyang lumapit. Tulungan mo kami. Sabi niya, hindi kami nalunod, iniwan kami. Kasunod niya isa pang lalaki, taga DPWH daw. May dalang walkie-talkie. Tinawagan namin sila 5 beses, walang dumating. Sumunod pa ang 2, 3, 5, isang hukbo na mga kaluluwang basa, putik-putik, galit, takot at iniwan. Tulungan mo kami. Sabi nila, sabay-sabay, palakas ng palakas. Napasigaw ako, paano? Anong gusto niyong gawin ko? Tahimik. Tapos, isang bata ang lumapit sa akin. Si Junie. Sabihin mo ang totoo. Biglang naputol ang ulan. Naglaho sila. Ako na lang ang naiwan. Nang makauwi ako, sinimulan kong buuin ang footage. Kinumpila ko ang mga kwento ng mga kaluluwa, ang mga litrato, ang mga audio recordings, pati na rin ang mga pangalan sa ilalim ng tulay. Napansin ko, may pattern. Lahat ng mga biktima ay mula sa iisang barangay, yung lugar na hindi agad binuntahan ng mga rescuer. Tinawagan ko si Ate Riza. May kilala ka ba sa munisipyo? Yung may access sa mga logbook ng rescue? Meron. Sagot niya. Pero Miguel, may kumalat na memo dati. Yung hindi raw lahat ng lugar ay inuna. May sinadyang i-delay. Kumabugang dibdib ko. Pwede bang makakuha ko ng kopya? Titignan ko. Pero Miguel, pag nilabas mo yan, baka hindi multo ang habol sa'yo. Baka buhay na tao. Kating gabi, habang nire-review ko ulit ang audio mula sa ilalim ng tulay, may narinig akong bagong boses. Mababa, malinaw. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay ibabalik namin sa ilalim. At kasunod nito, isang tunog ng tubig. Parang may lumulubog. Nagising ako kinabukasan na basa ang kama. Basang-basa. Pero hindi pawis. Tubig. Tubig. Pero bago tayo magpatuloy sa kwento,
I-share mo muna ang kwentong ito kung kinilabutan ka sa mga anino na nasa ilalim ng tulay. Mag-iwan ka rin ng comment kung sa tingin mo ay dapat bang ilabas ni Miguel ang katotohanan. Susunod na kabanata, hintayin nyo lang ang ika-4 na kabanata. Balik sa tubig. Saan babalik si Miguel sa pinanggalingan ng baha at matitikman muli ang lagim ng lumubog na nakaraan. Ika-4 na kabanata, balik sa tubig. Isang linggo na akong pabalik-balik sa Marikina. Pero sa dami ng footage na nakuha ko, ang pinaka hindi ko makalimutan ay yung nangyari sa ilalim ng tulay. Ang mga pangalan sa semento, ang mga basang litrato, at higit sa lahat, ang boses na nagsabing, "Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ibabalik namin sa ilalim." Seryoso? Hindi yun normal. Hindi rin hallucination. At ang kama ko, hanggang ngayon parang may basa pa rin kahit paulit-ulit ko nang pinatuyo. Gabi ng Oktubre 2, dala ng inis at pagkabaliw ko sa mga sunod-sunod na pangyayari, napagdesisyonan kong bumalik sa Provident Village. Pero ngayon, hindi lang kamera ang dala ko. May flashlight, voice recorder, at isang maliit na bote ng asin. Sabi ni Ate Riza, protection daw yun kung sakaling totoo ngang may mga ligaw na kaluluwa. Pinagtawanan ko noon, pero ngayong personal ko na silang nalaranasan, mas okay nang magdala kaysa magsisi. Habang naglalakad ako sa loob ng village, napansin kong kahit 10 oras ng gabi, maliwanag pa rin ang paligid. Hindi dahil sa ilaw. Wala na halos poste. Pero ang liwanag, parang naggagaling sa kisame ng langit. Tila may buwan, pero walang buwan. Parang ang buong lugar ay binalot ng liwanag ng tubig. Napahinto ako sa gitna ng isang kalsadang dating lubog sa baha. Sa gilid may bahay na mukhang naayos na, bagong pintura, may halaman, buhay. Pero sa loob nito, narinig kong isang tili. "Tulungan niyo kami!" Sabay may malakas na kalabog. Sumilip ako sa bintana. Walang tao. Pero may naiwan sa lamesa. Isang journal. Binasa ko agad. Oktubre 1, 2009. Hindi pa rin kami natutulungan. Mag-iisang linggo na. Wala kaming pagkain. Yung anak ko, nilalagnat na. Wala pa ring rescue. Baka kami mamamatay na rito. Lumamig ang batok ko. Tumindig ang balahibo ko sa braso. Biglang tumulong ang tubig mula sa kisame. Pero walang butas ang bubong. Tumulo lang. Sa journal. At nabura ang huling linyang, "Baka kami mamamatay na rito." Parang ayaw ipabasa ng bahay. Maya-maya may tunog mula sa banyo. Bukas ang gripo. Hindi ko naman binuksan. Lumapit ako. Unti-unting lumalakas ang agos hanggang sa tumulo na rin sa sahig. At doon ko nakita. May kamay na lumalabas sa sahig. Putik ang kasama. 1, 2, 3. Hindi ako makagalaw. Ang mga kamay humahawak sa sahig, parang gustong humila pataas o pababa. "Balik ka sa tubig!" Biglang may sumigaw mula sa labas ng bahay, "Miguel, umanda ka na dyan!" Si Ate Riza. Pagkalabas ko nakita ko siyang hawakan ng isang bote ng asin. Pinanamboy niya ito sa pintuan habang sinasabing, "Hindi pa yan oras!" Pagbagsak ng asin sa lupa, tumigil ang pag-uga ng bahay. Bumalik kami sa sasakyan niya na nakapark sa labas ng village. Habang nanginginig ako, tinanong ko siya, "Paano mo nalaman?" "Kanina pa ako may nararamdaman. Hindi ikaw mang tinatawag ng mga yun,
pero ginagamit ka nila. Gusto nilang makalabas. Makalabas? Oo. Sila yung mga hindi nakalibing. Yung mga hindi nabigyan ng pangalan. Nasa ilalim ng tubig. At gusto nilang may bumalik para sila ang makalabas. Napatingin ako sa pendant ni Junie. Basa ulit. Hindi ko alam kung pawis ko o iba. Sabi ni Ate Riza, kung gusto mong ituloy pa itong investigasyon na to, may dapat kang puntahan. Saan? Sa record room ng munisipyo. May mga dokumento doon na hindi inilabas sa media, mga listahan, mga lugar na hindi sinagip. Humigpit ang hawak ko sa kamera. Kung may listahan ng mga iniwang barangay, doon ko makikita ang totoo. At doon ko makikita kung sino talaga ang may kasalanan. Kinagabihan habang pinapakinggan ko ang voice recorder ko mula sa bahay na yon, may huli akong narinig bago ko pinatay. Miguel, balik ka sa tubig. Tinig na pamilyar. Tinig ni Junie. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-like mo muna ang kwentong ito kung gusto mong malaman kung ano ang nakatago sa record room. I-share mo rin ito sa kakilala mong hindi makalimot sa Ondoy. Malay mo, isa sila sa mga dapat makadinig nito. Susunod na kabanata, 5 kabanata, ang litrato, kung saan matutok na sa ni Miguel ang litrato na magpapabago sa lahat ng alam niya tungkol sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. 5 kabanata, ang litrato. Biyernes ng umaga. Maaga akong gumising. Hindi pa man sumisikat ang araw, nakaayos na ang mga gamit ko. Camera, voice recorder, flashlight, at syempre, ang pendant ni Junie na laging nasa bulsa ng jacket ko. Ngayong araw pupunta ako sa record room ng munisipyo ng Marikina. Sabi ni Ate Riza, andun daw ang mga dokumento ng mga lugar na hindi agad nabigyan ng rescue noong kasagsagan ng bagyong Ondoy. Yung tipong pinabayaan, iniwan. At kung totoo nga yun, baka hindi lang baha ang pumatay sa mga tao noon. Pagdating ko sa munisipyo, inabutan ko si Tita Lani, empleyado roon na kakilala ni Ate Riza. Huwag ka nang magtanong kung paano ko nakuha to, sabi niya habang inaabot sa akin ang isang makapal na envelope na nakaselyado pa. Pero huwag mo ring sabihing ako ang nagbigay. Gets mo na yun. Tumanggo ako. Maraming salamat, Tita. Hindi ko po ito malilimutan. Siguraduhin mong hindi ka rin makakalimutan ng mga kaluluwa ng Ondoy. Sagot niya, sabay ang ngiti na parang may laman. Sa loob ng envelope, may mahigit 10 pahina ng mga dokumento. Rescue deployment logs, barangay prioritization list, at isang confidential memo mula sa isang mataas na opisyal. Dahil sa limitadong resources at operational capacity, ang mga barangay na nasa low elevation zone gaya ng Barangay Sanggabuyel ay pansamantalang i-delay ang rescue upang unahin ang high density areas. Rescue units are advised to avoid the following areas unless direct orders are given. Kasama sa listahan, ang Barangay San Gabriel, kung saan nawala si Junie, kung saan nakita ko ang unang multo, kung saan nag-umpisa ang lahat. Tumigil ako sa pagbabasa. Hindi ko alam kung gusto kong sumuka o sumigaw. Hindi sinadyang mamatay ang mga tao. Sadyang iniwan sila. Kagabihan, binuksan ko uli ang folder. May isang maliit na envelope sa loob. Walang label. Binuksan ko. Laman nito isang litrato. Kulay sepia. Mukhang galing sa film camera. Nasa rooftop ng isang bahay ang grupo ng tao. May isang babae, may bitbit na bata, isang matandang lalaki at isang batang lalaki na nakatayo sa pinakadulo.
Nasa likod nila ang baha. Halos abot na ang bubong. Nilapit ko ang litrato sa ilaw. Tinignan ko ang batang lalaki. Pamilyar. May hawak na robot. Yung laruan ni Junie noon. Pero, teka lang. Ako to. Nandito ako sa litrato. Hindi ko mapaniwalaan. Hindi ko maalala kung kailan kuha to. Tinignan ko ang likod ng larawan. May date stamp. Oktubre 1, 2009. Pero imposible. Nakarescue kami noong Setyembre 27. Hindi na kami nandun noong Oktubre. Ibig sabihin, may mali sa timeline. O may nililihim sa akin ang alaala ko. Maya-maya, biglang may bumukas na file sa laptop ko ng kusa. Wala akong pinindot. Isang video clip. Mukha itong raw footage mula sa isang lumang rescue operation. Grainy ang quality. May isang tao sa bubong, sumisigaw. Dito! May bata dito! Tapos may isang camera angle mula sa bangka. Nakita ko ang batang inilalapit sa rescuer. Si Junie. Pero hindi siya iniligtas. Umatras ang bangka. Umusog palayo. At ang batang si Junie Andat nakita kong tumalon papunta sa tubig at hindi na lumutang. Tumulo ang luha ko kasabay ng tunog ng ulan sa labas. Hindi lang nila iniwan ang barangay. Sila mismo ang tumalikod. Iniwan nila ang batang sumisigaw ng saklolo. Sa labas, narinig ko ang malakas na kulog at isang boses sa likod ko. Ngayon alam mo na. Napalingon ako. Walang tao. Pero ang litrato sa mesa, basang-basa na naman. Basang-basa. Bago tayo magpatuloy sa kwento, mag-iwan ka ng comment kung naniniwala kang may pananagutan ng gobyerno sa mga nawalan ng buhay sa Ondoy. I-share mo din ito sa mga kakilala mong may alaala ng bagyong iyon. Dapat marinig nila ang kwentong ito. Susunod na kabanata. Ang ika-6 na kabanata, Tinig sa Kanal, kung saan maririnig ni Miguel ang mga tinig mula sa emburnal at unti-unti niyang matutuklasan na hindi lang alaala ang lumulutang sa tubig, kundi katotohanan. Ika-6 na kabanata, Tinig sa Kanal. 2:00 ng madaling araw, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa kape, wala naman akong ininom, kundi dahil sa litratong iyon. Litratong dapat ay hindi umiiral. Litratong nagpapakitong ako at si Junie ay magkasama pa kahit Oktubre 1, 2009 na. 5 araw matapos ang sinasabing ligtas na rescue namin. May mali. At kung totoo ngang may nilimot ako, ang tanong, bakit? Lumabas ako ng bahay. Nasa labas lang laman ng kanal. Malapit lang din ang creek na dumadaloy papunta sa Marikina River. Tahimik ang gabi. Walang hangin. Pero ang paligid parang may sariling tibok. Dugdug. Dugdug. Hindi ko alam kung puso ko o luta ang tumitibok. Nilapit ko ang recorder sa may kanal. Tinignan ko kung may maririnig. Wala. Tumahimik ako. Tapos doon ko na narinig. Una, boses ng isang babae. May tumawag. Sabi nila, may darating. Sumunod ay boses ng bata. Sinabi kong babalikan ako, pero hindi sila bumalik. Tapos sunod-sunod na. Tinawagan namin. Sumisigaw kami sa bubong. Walang dumating. Parang chorus, parang dasal, parang panininsi. Nanginginig akong hinatak ng recorder palayo. Paglingon ko,
May batang babae sa gilid ng poste. Nakatayo lang siya, nakatitig. Basang-basa ang suot. "Kuya," sabi niya mahina ang boses. "Ikaw ba si Junie?" Tumanggo ako, di ko alam kung bakit. "Tulungan mo kami," sabi niya sabay turo niya sa kanal. "Nandun sila." "Nandito, sino?" "Yung mga hindi pinakinggan, yung mga sinigawan hanggang sa mapagod, yung mga sinukuan." Umalis ang bata, basta na lang nawala sa dilim. Hindi ko na siya nasundan. Pagbalik ko sa loob ng bahay, sinalubong ako ng amoy ng putik. Pumasok ako sa kwarto. Basang-basa ang sahig. Galing sa bintana ang tubig pero walang ulan. At sa pader, may bagong sulat gamit ang putik. San Gabriel, Calle Nueva, bahay number 23. Tumingin ka sa ilalim ng sahig. Kinaumagahan, dumiretso ako sa Calle Nueva. Kilala ko ang bahay number 23. Dati bahay yun ng mag-ama na biktima ng undoy. Paglapit ko, halos giba na ang bahay. Wala nang bubur, bukas ang pintuan. Sa loob, puro kalat. Sirang upuan, luma ng altar. Tinanggal ko ang tile sa gitna ng sala. Doon ko nakita ang takip ng kanal. May takip na bakal na may selyo. Binuksan ko gamit ang bakal na tubo. Sa loob, may maliit na compartment. Hindi tubig ang bumundad sa akin, kundi isang lumang cellphone at USB stick. Basang-basa pa rin sila pero parang sadyang tinago. Dinala ko agad sa kaibigang technician ng USB para ipacheck. Pagbalik niya, tahimik lang siya. Sabi niya, "Pre, huwag mong i-upload agad to ha. Grabe to." "Ano ba meron dyan?" tanong ko. "Sige, panoorin mo." Ang video ay kuha mula sa mismong araw ng bagyo. May isang lalaki, taga-gobyerno, kita sa suot. Nasa radio siya. "Nasa San Gabriel pa rin sila? Hindi pa ba umaabot ang rescue?" tanong ng isang boses. Tugon ng lalaki, "Wag muna. May mga importanteng bahay pa sa higher zones. VIPs daw. Protocol." Sumigaw yung nasa kabilang linya, "Pero may mga bata roon. May matanda, may buntis." Tahimik ang lalaki. Tapos sinabi niya, "Sila na lang ang maghintay. Sorry." Binagsak ko ang phone. Ilang segundo akong hindi makahinga. Hindi lang kapabayaan ang nangyari. May desisyong ginawa. At sa desisyong iyon, maraming nawala. Biglang tumunog ang recorder sa bulsa ko. Wala akong pinindot. Tumugtog ang boses ni Junie. "Alam mo na ngayon, di ba? Kaya mo na ba kaming tulungan?" Sumunod ito ng boses ng marami. "Sabihin mo, ikwento mo. Kami ang putik, kami ang tubig, kami ang tinig sa kanal." Wala na akong natirang tanong. Alam ko na ang totoo. At ngayon, ako na ang daluyan ng kanilang tinig. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-share mo muna ito kung naramdaman mo rin ng bigat ng tinig sa kanal. Mag-comment ka rin kung naniniwala kang may dapat managot sa mga nangyaring desisyon noong undoy. Susunod na kabanata, 7 kabanata, taguan ng mga kaluluwa, kung saan susundan ni Miguel ang isang misteryosong compound sa drone footage na hindi kailanmang lumabas sa mapa. 7 kabanata, taguan ng mga kaluluwa. Bumalik ako sa editing room ko kinagabihan. Hawak ko pa rin ang USB stick. Nakapamewang ang guilt. Para bang pinapahirapan ako ng bigat ng natuklasan ko.
Tumambad sa harap ko ang linya sa video. Ang desisyon nagpabagsak ng buong barangay. Sila na lang ang maghintay. Sorry. Sorry. 2 pantig na ubod ng gaan sa bibig. Pero sa mga taga San Gabriel, may timbang iyon ng 50 katawan. Habang nire-review ko ang drone footage mula sa nakaraang linggo, napansin ko ang isang parte ng village na dati hindi ko pinansin. Isang lumang compound na tila nakatago sa gitna ng mga abandonadong bahay. Pero ito ang kakaiba. Wala ito sa mapa. Walang street label, walang pangalan. At sa satellite view, blanco. Parang sinadya. Kinabukasan, pinuntahan ko ang lugar. Mainit ang araw pero habang palapit ako sa compound, napansin kong lumalamig ang paligid. Parang may sariling klima ang lugar na to. Walang ingay, wala ring ibon. Tahimik. Ang gate ay kalawangin pero hindi nakakandado. Pinilit ko itong buksan. Umungulang bakal parang boses ng matandang pinilit bumangon. Sa loob, puro lumang building. Karamihan ay may sirang bubong, bitak-bitak ang sahig at may marka ng baha sa mga dingding. Pero ang isa sa mga gusali, mukhang buo. Sarado ang pinto. May selyo. Government seal. DPWH. Pinilit kong buksan ang pinto. Nung una ayaw, pero pagkatapos ng ilang tulak, bumigay rin. Sa loob, madilim, mapaho, amoy simento at tubig na nabilad. Naglakad ako gamit ang flashlight. Sa kanan, may lumang cabinet. Sa kaliwa, mga filing cabinet na kinakalawang na. Pero sa gitna ng kwarto, may altar. At sa altar, may itim na krus. At sa ilalim ng krus, may listahan ng pangalan. Luma na, natuyo sa putik, pero mababasa pa. Mga hindi na rescue, Barangay San Gabriel. Isang buong pahina ng pangalan. Juni De Vera, Dolor Quinto, Luis Fernandez, Jomar La Peña, Mila Sese, at sa dulo, Miguel De Vera. Ako. Hindi ako nakahinga. Tumingin ako sa paligid, parang umiikot ang mundo, para may hangin na gumagapang sa batok ko. Bigla nag-off ang flashlight. Sabay, narinig ko ang pagkatok. Tuk, tuk, tuk. Sa sahig. Tinignan ko, may takip ng kanal sa gitna ng kwarto. At mula roon, umaagos ang putik. Kasama ng putik, umaangat ang mga daliri. 1, 2, 3, 5. Hinila ako ng kaba pabalik, pero parang sinasabi ng paligid, tapusin mo to. Maya-maya, may nag-flash na ilaw sa gilid ng pader. Isang projector. Bigla nagbukas ng kusa. Nag-play ito ng video. Luma ang kuha. Mukhang galing sa gobyerno. Naka-drone shot. Maraming tao ang makikita sa bubong. Umiiyak, kumakaway. Tapos pumatong ang subtitle. Protocol, delay. Sumunod na footage. Mga bangkay na nilalagay sa trailer truck. Walang body bag. Wala ring dokumentasyon. Hindi lahat kailangang i-report. Hindi kakayanin ng press. Doon ko naisip, ito ang taguan ng katotohanan. At ang mga kaluluwa sa paligid, sila ang bantay. Hindi na kami naghihintay ng saklolo, sabi ng tinig mula sa likod. Lumingon ako. Wala. Pero may bagong mensahe sa altar, bagong sulat gamit ang putik. Hindi kami kaluluwa, kami ay alaala na ipinagtabuyan. At sumunod nito, may dumingting na parang bugso ng tubig. Lumakas ang hangin, umikot ang alikabok, uminit ang paligid. At bago ako makalabas, may narinig akong sabay-sabay na sigaw.
Sabihin mo kung saan kami nilibing. Ilabas mo ang compound. Ikwento mo kung paanong tinabunan ang pagkamatay namin ng tahimik na selyo. Paglabas ko, bumalik ang tunog ng paligid. Parang walang nangyari. Pero alam ko, iba na ako. Dala ko na ang buong katotohanan at bitbit ko na rin ang mga kwento ng mga iniwang katawan sa ilalim ng putik. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-share mo muna ang video na ito kung naniniwala kang dapat nang malaman ng mas marami ang nangyari sa compound. Mag-comment ka kung anong parte ng kabanatang ito ang tumama sa iyo. Susunod na kabanata, 8 kabanata, walang pangalan, kung saan matutuklasan ni Miguel na may mga kaluluwang na hindi lang basta nawala kundi sadyang binura. 8 kabanata, walang pangalan. Pilit kong pinakalma ang sarili ko habang binabaybay ang daan pa uwi mula sa compound. Pero kahit anong pagpikit ng mata, ang mga imahe ng bangkay sa trailer truck, ang altar ng mga pangalan at ang sigaw mula sa ilalim ng sahig, hindi maalis sa isip ko. Masakit na, nakakasuka pa. At ang pinakamasakit, nandoon ang pangalan ko. Hindi lang basta-basta kwento ang pinasok ko. Mukhang mas malalim pa to kaysa sa mga iniwang baha. Pagka-uwi ko, agad kong sinilip ang journal ni Junie. Oo, may journal siya noon. Isang maliit na notebook na may cover na Spider-Man. Nakuha ko yun mula sa nanay niya pagkatapos ng bagyo. Matagal ko nang tinabi. Pero ngayong alam ko na kung gaano kalaki ang nilalaman ng mga alaala, binalikan ko. Binuksan ko sa gitna. May sulat doon na nakakalimutan ko nang nag-e-exist. September 24, 2009. Kuya Miguel, kung mawala ako, sana hanapin mo pa rin ako. Kahit di mo makita katawan ko, baka isipin mo wala na ako. Pero andito lang ako. Kapag may narinig kang boses sa tubig, ako yun. Tumulo ang luha ko. Ang batang ito, ilang araw bago mawala, parang alam na niyang hindi siya makakabalik. Ang tanong ko, bakit? Sinimulan kong i-cross-reference ang listahan mula sa altar at sa mga dokumento ng lokal na pamahalaan. Doon ko napansin ang mas nakakajimbal. Sa opisyal na listahan ng mga nasawi, kulang ng halos 3 pangalan. Kabilang doon sina Junie De Vera, Dolor Quinto at Luis Fernandez. Ibig sabihin, hindi lang sila iniwang mamatay. Sadyang binura ang pagkamatay nila. Walang death certificate, walang pangalan sa mass grave, walang opisyal na pagkilala. Literal na wala silang pangalan. Kinabukasan, bumalik ako sa munisipyo. Nakipagkita ako kay Tita Lani. May gusto lang akong itanong, yung mga hindi nailista na casualties, may record ba talaga sila? Tumanggo siya pero nagdadalawang isip. May mga off-the-record reports pero hindi pinayagan sa final publication. Bakit? Sabihin na lang nating may mga pangalan na mas maginhawang kalimutan. Mas maginhawang kalimutan? Ulitin ko. Tao ang tinutukoy natin, hindi basura. Tinignan niya ako ng seryoso. Miguel, minsan, ang hindi pagkilala ay mas mabisang paraan ng pagtatakip. Kasi kung walang pangalan, walang kwento. At kung walang kwento, walang sisihan. Pag-uwi ko, hindi ko na kinaya. Nag-set up ako ng live stream. Tumapat ako sa camera. Hindi ko alam kung sino ang nanonood, pero kailangan ko nang ibulgar ang lahat. Pinasok ko sa screen ang footage ng compound. Ipinakita ko ang altar, ang listahan, ang video ng trailer truck at ang audio clip ng boses sa kanal. Pagkatapos, ipinakita ko ang listahan ng mga officially recorded na namatay at isinunod ang mga hindi nabanggit kailanman. Mga kaibigan, sabi ko sa harap ng kamera, ito ang mga taong binura. Hindi dahil sa baha,
kundi dahil sa sistemang piniling hindi sila pansinin. Hindi sila kwento, hindi sila multo. Tao sila, may pangalan. At ngayong gabi, binabalik ko ang pangalan nila. Isa-isa kong binanggit ang mga nawawala. Juni De Vera, Dolor Quinto, Luis Fernandez, Mila Sese, Jomar Lapiana, at marami pang iba. Habang sinasabi ko ang mga pangalan, biglang may pumatay sa ilaw. Brown out. Pero ang kamera, hindi namatay. Nasa battery mode. At sa screen, nakita ko ang sarili kong reflection. Sa likod ko, may mga basang anino. 3, 5, 7. Nakatingin lang. Hindi nakakatakot, hindi agresibo. Parang pinapakinggan lang nila ako. Bigla silang tumanggo, isa-isa. Tila naintindihan nila. Tila tinanggap nila. Tila sapat na sa kanila ang muling mabanggit ang kanilang pangalan. Nang bumalik ang ilaw, wala na sila. Pero ang sahig ng kwarto, basa. At sa basang marka, may nabuo. Salamat. Bago tayo magpatuloy sa kwento, mag-iwan ka ng comment kung sa tingin mo, sapat na ba ang pagbanggit ng pangalan? O dapat may mananagot? I-share mo ito para mas maraming makarinig ng tinig ng mga binura. Susunod na kabanata, 9 na kabanata, Buhawi ng Katotohanan, kung saan maglalantad si Miguel ng mga dokumento sa publiko at haharapin ang bantang hindi na mula sa multo, kundi sa buhay. 9 na kabanata, Buhawi ng Katotohanan. Pagkatapos ng livestream, bumaha ng messages sa inbox ko. May mga nagpapaabot ng kakikiramay. May mga survivor na nagsabing naramdaman nilang nabuhay muli ang mga mahal nila dahil sa pagbanggit ng kanilang mga pangalan. Pero may ilang mensahe rin na ibang tono. Itigil mo na to, Miguel. Delikado ang pinapasok mo. Hindi lahat ng multo patay na. Una kong inisip, troll lang to. Pero nung may tumawag sa personal kong number at walang imik sa kabilang linya ng mahigit 2 minuto, alam kong hindi na to basta pananakot sa internet. Kinabukasan, habang nagkakape ako, may dumating na package sa labas ng apartment ko. Walang pangalan, walang padala. Binuksan ko. Isang flash drive at isang papel. Kung gusto mong matapos to, ilabas mo to sa publiko. Pero siguraduhin mong handa ka. Dahil pag nilabas mo to, ikaw na ang susunod. Kinabahan ako, pero pinasok ko sa laptop. Sa loob ng flash drive, may isang video file. May header, DPWH internal footage, do not release, September 27, 2009. Pinanood ko. Footage ng command center habang kasagsagan ng bagyo. Makikita sa screen ang real-time reports mula sa iba't ibang barangay. Maraming ang humihingi ng tulong. Isa sa mga taga-report, babae, umiiyak habang sinasabing, "Nasa bubong na po sila. May kasamang sanggol. May matandang may hika. Wala na pong pagkain. Hindi na sila makagalaw." Sumagot ang isang opisyal, "Noted. Focus tayo sa Barangay San Jose. Maraming media doon." "Pero sir..." "Protocol, Andrea. Huwag ka nang umangal." Sabay pinuto ng tawag. Hindi lang kapabayaan, prioritization, deliberate, sistematikong paglimot. Ang footage ay nagsisilbing pako sa kabaong ng mga sinadyang mawala sa kwento. Nang gabing rin yun, nagsimula akong mag-edit. Ginawan ko ng bagong episode ang findings ko. Isinama ko ang video, ang listahan ng mga buradong pangalan at ang mga audio ng kaluluwa. Bago ko pa man mai-upload ang file, may tumawag sa laptop ko. Video call pero unknown source. Napindot ko nang hindi sinadya. Sa screen, may isang lalaki nakaupo sa maitim na silid. Hindi ko makita ang muka pero ang boses pamilyar. Akala mo dahil binabanggit mo ang mga pangalan, magiging bayani ka.
Hindi ako bayani. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tumawa siya. Malalim, matagal. Sige, Miguel, ilabas mo lahat. Pero tandaan mo, kapag tumitira ka sa anino ng gobyerno, walang liwanag ang sasalo sa iyo. Pinatay niya ang tawag. Bigla may notification. External drive disconnected. Nawala ang video file. Buti na lang may backup ako. At bago pa sila makagalaw, na i-upload ko na ang buong video sa 2 platforms plus cloud storage na naka-encrypt. Ngayon, kahit anong gawin nila, hindi na nila kayang burahin ang katotohanan. Kinabukasan, viral na ang video. Nasa balita, may mga tumatawag na sa media. Isang investigative journalist ang naglabas ng article. Multo ng Ondoy, bagyong tunay ay gobyerno? May mga dating rescuer na lumantad, may mga dokumento na nagsimulang ilabas, parang buhawi ng katotohanan ng biglang bumalot sa social media, TV at komunidad. Pero syempre, hindi lahat natuwa. May dumaan na itim na van sa harap ng bahay ko 3 beses sa isang araw, walang plaka. At isang gabi, pagbukas ko ng pinto, may papel sa sahig. Hindi pa natatapos ang baha at hindi lahat ng nalulunod ay patay. Muling dumalaw sa panaginip ko si Junie. Nakaupo siya sa gilid ng ilog, hawak pa rin ang laruan niyang robot. "Salamat kuya," sabi niya. "Hindi pa tapos, Junie," sagot ko. Ngumiti siya. "Alam ko, pero narinig na nila kami. Ngayon, ikaw na lang ang hindi pa naririnig." Nagising akong pawis na pawis. Pagtingin ko sa bintana, umulan ulit. Pero hindi ulan, putik. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ishare mo muna ito kung naniniwala kang hindi lang ulan ang bumaha noong Ondoy, kundi katotohanan ng matagal ng tinabunan. Mag-iwan ka rin ng comment kung sa tingin mo dapat may lumaban pa sa mga multong buhay. Susunod na kabanata, 9 na kabanata, Binaha ng Kaluluwa, kung saan sa mismong anibersaryo ng Ondoy, babalik si Miguel sa pinakagitna ng unos at muling haharap sa mga kaluluwang naghihintay ng katarungan. 10 kabanata, Binaha ng Kaluluwa, Setyembre 26. Eksaktong 16 na taon mula ng tangain ng bagyong Ondoy ang daan-daang buhay. At isa na roon ang pinakamatalikong kaibigan. At ngayon, sa anibersaryo ng dilubyong iyon, muli ako nagbalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Provident Village. Bitbit ko ang kamera, flashlight, voice recorder, at ang matagal ko ng daladalang pendant ni Junie. Pero ngayong araw na to, may isa pa akong bitbit. Katotohanan. Hindi na lang ako dokumentarista. Ako na ngayon ang tinig ng mga hindi kailanman nadinig. Pagkarating ko sa village, agad kong napansin ang kakaiba sa paligid. Walang katao-tao. Parang nilisan ng lugar, pero walang sinyalis ng paglisan. Bukas ang gate. Bukas ang mga bintana. May nakasalang pangkaldero sa ilang bahay pero walang tao. Tahimik pero hindi kalmado. Tahimik na parang pinipigilan ang sigaw. Habang palalim ako sa loob ng village, nagsimulang dumilim ang langit. Wala pa ring ulan pero amoy mo na ang simula. Amoy ng lupa na hinihintay ang tubig. O bangkay. Sa gitna ng village, huminto ako sa isang plaza na dati covered court. Wala na itong bubong. Puro putik na ang sahig. Pero sa gitna, may altar na naman. Pareho ng nakita ko sa compound. Krus, litrato, kandila. Pero ngayong araw na to, may isa pa akong bitbit. May mga taong nakapalibot. Hindi sila gumagalaw, hindi rin sila nagsasalita. Mga silweta lang. Nakatayo, nakatingin sa altar.
basang-basa, punit ang mga damit, putik-putik ang balat. Mga kaluluwa. At isa sa kanila, si Junie. Lumapit ako. Junie? Ngumiti siya. Mahina. Tila pagod. Handa ka na ba, kuya? Tanong niya. Handa saan? Sa pagbaha. Biglang dumilim ang langit at bumuhos ang ulan. Pero hindi ulan na tubig. Putik. Dumadagundong mula sa langit ang ingay ng ulan. Parang mga higbi ng libu-libong boses, parang sigaw ng mga naiwan. Sa isang iglap, ang buong village ay linamon ng pagbaha. Ang putik, mabilis, umaabot sa tuhod ko sa ilang segundo. Pero hindi ako lumalaban. Hinayaan kong tangayin ako ng baha papunta sa gitna ng altar. Doon, nanroon ang isang libro. Lumang notebook. Basang-basa, pero buo pa rin ang cover. Mga pangalan na hindi nakilala. Binuksan ko. Wala itong laman. Blanko bawat pahina. Tumingin ako kay Junie. Yan ang dahilan kung bakit kami nandito pa rin. Dahil walang nagsusulat ng pangalan namin. Napatingin ako sa paligid. Isa-isa nang lumalapit ang mga kaluluwa. Isang babae na may hawak na sanggol. Isang lalaki na may pilay. Isang binatyalong na tila manggagawa. Lahat sila humihingi ng isang lang. Pangalan. Hindi limos. Hindi saklo. Hindi awa. Pangalan. Ang isang simpleng pagkilala na sila'y nabuhay. Nawala at iniwan. Kumuha ko ng lapis sa bag ko. Dahan-dahan kong sinimulang isulat sa notebook ang mga pangalan na natandaan ko. Junie de Vera, Dolor Quinto, Luis Fernandez, Mila Sese, Jomar La Peña, at iba pa. Habang sinusulat ko, unti-unting tumitigil ang ulan. Unti-unting umaangat ang liwanag. At isa-isa, ang mga kaluluwa ay lumalayo. Hindi lumilipad. Hindi naglalaho. Tila lumalakad palayo. Papunta sa lugar na sa wakas tinanggap sila. Tumingin muli si Judy sa akin. Salamat kuya. Bulong niya. Patawad. Sagot ko. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ang may kasalanan ay yung mga tumingin sa bubong pero piniling huwag tumulong. Ngumiti siya. Tapos na ako kuya. Paglingkod ko uli, wala na siya. Wala na rin ang putik, wala na ang ulan. Walang naiwan kundi ang notebook sa kamay ko. Ngayoy puno na ng mga pangalan. Habang paalis ako sa village, may narinig akong boses mula sa hangin. Ikaw na ang baha ngayon, Miguel. Ikaw na ang daluyong ng katotohanan. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-share mo ang kabanatang ito kung naniniwala kang dapat bigyan ng boses ang mga hindi kailanman nadinig. Mag-iwan ka ng comment kung anong pangalan ang hindi mo makakalimutan mula sa mga biktima. Susunod na kabanata. 11 kabanata. Digmaan sa katahimikan. Kung saan haharapin ni Miguel ang tunay na kalaban, yung mga taong gumamit ng katahimikan para itago ang kasalanan. 11 kabanata. Digmaan sa katahimikan. Tumigil na ang ulan. Nawala na ang putik. Tahimik na ang paligid. Pero sa loob ko, parang may bagyong nagsisimula pa lang. Nang makalabas ako ng Provident Village, para akong bagong panganak. Pero hindi sanggol, kundi bato. Mabigat, buo,
matigas sa loob. At ang dalakang ko, isang kwaderno. Isang kwaderno na puno ng mga pangalan ng mga biktima, mga kaluluwang hindi na kaluluwa ngayon. Sa wakas, may pagkakakilanlan na sila. Pero hindi pa tapos ang laban. Dahil sa mundo ng totoong demonyo, hindi multo ang kalaban, kundi katahimikan. Kinabukasan, habang ine-edit ko ang footage ng pagbaha ng kaluluwa, may dumating na sulat. Walang pangalan ng padala. Binuksan ko. Isang subpina. May kaso na raw ako. Spreading unverified information, inciting public fear, tampering with historical records. Natigilan ako. Pero hindi ako nagalit. Ngumiti ako. Ito na yun. Ang tunay na digmaan. Hindi laban ng tao't multo, kundi laban ng katotohanan at sistemang ayaw madungisaan. Tumawag si Ate Riza. Miguel, sigurado ka bang gusto mo pang ituloy ito? Oo, sagot ko. Hindi ko na kayang tumahimik. Tandaan mo, anak ka ng kalamidad. Pero hindi mo kailangan mamatay ulit. Napahinto ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin alam, no? Miguel, nung bagyong Ondoy, ikaw yung batang nalunod. Hindi, naligtas kami. Naresyo kami sa bubong. Hindi. Nakita ka ng mga kapitbahay. Nahulog ka sa tubig. Ikaw ang una nilang nawalan. Paano ako nabuhay? Sabi nila, natagpuan ka makalipas ng isang araw. Basang-basa, pero buhay. Parang may humugot sa'yo mula sa ilog. Biglang nanindig ang balahibo ko. Hindi rescue ang humugot sa akin. Junie. Binalikan ko ang footage ng drone na ginamit ko noon. Isang video ang hindi ko agad pinansin. Nasa aerial view, may batang lalaki sa ibabaw ng bubong. Basang-basa. Tila may inaabot mula sa tubig. Pinost ko. Naka-zoom. Ako yun. At ang inaabot ko, si Junie. Pero sa video, hindi siya umaabot sa kamay ko. Ang kamay ko, parang lumusot sa tubig. Parang ako ang multo. Tinawagan ko si Tita Lani. Yung listahan ng mga nasawi, sigurado ka bang wala na akong record doon? Tahimik siya. Miguel, may record ka, pero na-delete. Kailan? Nung una kang lumabas sa ospital, aksidenteng natanggal raw sa system. Pero sabay bitaw niya ng buntong hininga. Baka hindi aksidente. Naisip ko. Baka kaya ako ang tinawag. Kaya ako ang nakakakita, nakakarinig. Kasi isa ako sa kanila. Kaya nila akong piniling maging daluyan ng tinig. Hindi para mabuhay muli, kundi para magsalita para sa mga nawala. At ngayon, sinusubukan akong patahimikin ng mga buhay na multo. Mga opisyal, mga opisina, mga ahensya, mga taong tinubuan ng balat ang konsensya. Pero, huli na. Dahil habang isinusulat ko ito, ang video ko sa social media ay umabot na ng 3 milyong views. May mga abogado na rin gustong tumulong. At ang kwaderno ng mga banganan, ipinapasa na sa mga kapamilya ng biktima. Isa-isa. Muli silang ipinapanganak sa kasaysayan. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas.
Maaring makulong ako. Maaring mawala. Pero kung mangyari man yon, hindi ako tahimik. At hindi ako mag-isa. Sa huling pahina ng notebook, may bagong sulat. Hindi ko alam kung paano lumipaw. Pero basa ito. Parang galing pa sa ilalim ng baha. Hindi mo na kami bitbit. Ikaw na ang tinig namin. Hindi na kami kaluluwa. Ikaw na ang multo sa gobyernong ayaw makinig. Bago natin wakasan ang kwento, i-share mo na muna ito kung naniniwala kang hindi dapat matahimik ang kasinungalingan. Mag-iwan ka ng comment kung sa tingin mo ba si Miguel ay isa sa mga biktima o siya na mismo ang naging tagapagbalik ng hustisya. Susunod na kabanata, 12 kabanata, Basang Pangalan, ang pinakahuling pagbubunyag ng lahat, kung saan haharapin ni Miguel ang tanong, buhay pa ba talaga siya? 12 kabanata, Basang Pangalan. Tahimik ang gabi, pero hindi kalmado. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang notebook na mga pangalan. Para bang bumibigat bawat pahina. Isa-isa kong binuklat, binasa, inalala. Parang naririnig ko pa rin ang tinig ng bawat isa habang binabanggit ko sila sa live stream. Habang sinusulat ko sila, habang binubuhay ko silang muli. Sa alaala, sa video, sa kwento. Pero ngayon, may tanong akong hindi ko na kayang iwasan. Buhay pa ba talaga ako? Matapos ang supina, ang pananakot, at ang sunod-sunod na mga pangyayaring di ko maipaliwanag, nagdesisyon akong bumalik sa lugar na pinagmulan ng lahat. Hindi na bilang dokumentarista, hindi na bilang saksi, kundi bilang tanong. At ang lugar na yon, ang lumang sementeryo sa gilid ng ilog. Hindi ito pinapasok ng kahit sinong taga-lugar, matagal nang nababayaan. Pero base sa mga drone footage na nakuha ko dati, dito dinala ang ibang bangkay na hindi ma-identify. Mga walang death certificate, mga hindi inulat, mga itinago. Dala ko ang flashlight, recorder, at ang pendant ni Junie. Pagpasok ko, ramdam ko agad ang lamig. Hindi ng hangin, kundi ng presensya. Mga lapida na walang pangalan, mga krus na walang petsa. At sa gitna ng lahat na yon, may bagong hukay. Sariwa pa ang lupa, basang-basa, parang kakahukay lang kanina. Walang pangalan, pero may papel sa ibabaw ng krus. Kinuha ko, binasa ko. Miguel de Vera, dokumentarista, biktima ng katahimikan. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Ako to, pero nakatayo ako. Biglang lumamig pa ang paligid. May humawak sa balikat ko. Paglingon ko, si Junie. Ngumiti siya. Tapos na kuya. Anong ibig mong sabihin? Tapos na ang baha. Tapos na ang paghahanap. Salamat sa pagbabalik ng pangalan namin. Humakbang siya palapit sa hukay. Pero ikaw na lang ang hindi pa tinatanggap ang totoo. Naligtas ako, Junie. Diba? Tumanggo siya. Malungkot ang mata. Pero hindi ka na bumalik. Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam ko ang tibok. Ramdam ko ang pawis. Ramdam ko ang paghinga. Ako si Miguel. Buhay ako. Lumapit si Junie. Buhay ka sa alaala ng mga naiwan. Buhay ka dahil hindi ka nilang hinayaang mamatay. Pero Miguel, minsan, ang buhay ay hindi lang tungkol sa tibok ng puso, kundi sa layunin. Ang layunin mo ay itawid kami, ibalik ang pangalan, isalaysay ang hindi nasabi. Tumulo ang luha ko. Hindi ako handa. Walang handa.
Pero lahat natatapos. Sa likod ng sementeryo, unti-unting sumisikat ang araw. Pero kakaiba ang liwanag. Parang hindi lang mula sa araw. Parang may liwanag na bumalot sa akin mula sa loob. At sa huling pagkakataon, binuklat ko ang notebook. Lahat ng pangalan, kumpleto na. Maliban sa huling pahina, walang sulat, walang pangalan, walang tinta, kundi isang basang marka ng kamay. At sa ibaba nito, isang tanong, handa nga na bang matahimik? Tumayo ako sa harap ng sariling lapida. Ngumiti ako kay Junie. Kung ito ang kabayaran ng pagkaakilanlan ninyo, sabat na yon. Niyakap niya ako. At sa liwanag ng bagong umaga, sa katahimikan ng sementeryo, sa gitna ng mga pangalan ng dating walang pangalan, isa ako sa kanila. Sa huling livestream ng channel ko, may auto-scheduled na video na tumugtog. Walang title, walang caption. Pero sa loob ng video na yon ay isang boses lang. Ako. At ang mensahe, sa bawat baha, may tinatabo ng pangalan. Sa bawat katahimikan, may sigaw na gustong lumaya. Ibalik natin sila, isa-isa. Hindi para matakot tayo, kundi para hindi na ito maulit muli. Black screen. Tapos, isang huling salita. Multo kami, pero totoo ang kwento namin. Wakas. Salamat sa pagsubaybay sa kwento ng multo ni Bagyong Ondoy. Kung naramdaman mo ang bigat ng istoryang ito, i-share mo ito. Hindi ito katang-isip. Ito'y paalala at panawagan para sa hustisyang matagal ng nilubog. Mag-iwan ng comment kung anong bahagi ang pinakatumimo sa iyo. Muli, salamat. Miguel de Vera, ang tinig ng baha. Narinig mo ang kanilang kwento, pero ang tanong, handa ka na bang ikwento ito sa iba? Kung naramdaman mo ang bigat, ang lamig at ang multo ng katotohanang matagal nang nilubog, i-share mo ang video na ito. Mag-iwan ka ng comment kung aling bahagi ang hindi mo malimutan. At i-like mo na rin para mas marami pa ang makarinig sa mga tinig na matagal nang kinikimkim ng dilim. Ito ang Salindilim, kung saan ang mga kwento ni Numan ay ating isasalin sa dilim.